Nagsimula ang pelikula sa sinaunang China, kung saan nakilala natin ang ating bida, si Cheng. Bagamat bulag, siya ay kilalang bounty hunter, pumapatay ng mga wanted na pugante para sa pabuya, at isang bihasang eskrimador, eksperto sa pakikipaglaban gamit ang espada. Dumating siya sa pasugalan at ipinakita sa may-ari ang larawan ng wanted na pugante. Ang may-ari ay tumangging magbigay ng anumang impormasyon at nakiusap sa kanya na umalis. Gayunpaman, naniniwala si Cheng sa kanyang kutob at biglang sinaksak ang may-ari. Sa pamamagitan ng pagdama sa peklat sa kanyang kamay, napagtanto niya na ito ang pugante na hinahanap niya. Mabilis na tinapos ni Cheng ang lalaki, na nagudyok sa mga gwardya na salakayin siya. Ngunit kahit na napakarami ng kalaban niya, mas nang ibabaw ang lakas ni Cheng. Sa huli ay nagkaroon ng matinding pinsala ang bawat kalaban niya at umalis siya sa lugar. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa 10 taong gulang na ulilang babae na nagngangalang Xiao Yu at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang mga bata ay nagnakaw ng ilang pagkain at tumatakas nang mahuli sila ng grupo ng mga masasamang loob. Gayunpaman, si Xiao Yu ay napakatapang na babae at hindi natatakot sa mga lalaking ito. Kinagat pa niya ang isa sa kanila at dinuraan ang mukha nito. Nagalit ang lalaki at inatake siya ng kutsilyo. Ngunit bago pa siya makapanakit, sumulpot si Cheng at binato siya. Mahusay na naasinta niya ang lalaki, sa kabila ng pagiging bulag. Nang makita siya, nanginig sa takot ang masasamang loob at mabilis na tumakbo palayo. Bilang pasasalamat, inalok siya ni Xiao Yu ng mansanas, ngunit tumanggi siya at umalis. Sa gabi, pumuslit si Xiao Yu sa kapitbahay para magnakaw ng tinapay, ngunit nahuli siya ng dalaga na nagluluto sa kusina. Pinagbantaan siya ni Xiao Yu gamit ang patpat at sinabing huwag siyang sasaktan. Gayunpaman, ang dalaga ay mukhang mabait at nag-alok sa kanya ng isa pang tinapay. Maya-maya, nang paalis na sana si Xiao Yu, biglang pumasok ang ilang mga tulisan. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Jiyu lang, na agad na binihag ang lahat, kasama ang mabait na dalaga. Lumalabas na kamakailan lang ay pinatay niya ang kanyang asawa, at ito ay walang iba kundi ang kapatid ng dalaga. Dahil sinubukan ng pamilya na isumbong siya, pumunta dito si Jiyu lang para patayin silang lahat. Di nagtagal, sinimulan ng kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya isa-isa. Matapos silang patayin, nilapitan ni Jiyu lang ang dalaga at hiniling na sumama sa kanya. Ipinangako niyang tatratuhin siya na parang prinsesa. Ngunit tumanggi ang dalaga at sa halip ay sinubukang atakihin siya. Ikinagalit ito ng baliw na lalaki at nauwi sa paulit-ulit na pananaksak hanggang sa mamatay siya. Samantala, pinapanood ni Xiao Yu ang buong pangyayari mula sa tambak ng dayami. Habang abala ang mga tulisan, sinamantala niya ang sandali upang tumakas. Ngunit kalaunan ay napansin nila siya at hinabol siya sa labas ng isa sa mga lalaki na nagngangalang Yao. Sa daan, nakasalubong niya si Cheng, na lasing at nagsusuka kung saan-saan. Iniisip ni Yao na napadaan lang siya, at dahil bulag ay hindi na niya ito pinansin. Ilang sandali pa, bumalik si Cheng sa kanyang tahanan at nakitang nagtatago si Xiao Yu sa loob. Narinig din niya ang pagpasok ng mga tulisan sa kanyang bahay at hinahanap ang bata. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, mabilis niyang tinulungan ang batang babae na magtago mula sa kanila. Pagkatapos ay naghanap sa buong lugar ang mga tulisan ngunit nabigo silang mahanap siya. Paglabas nila ng bahay, nakasalubong nila ang isa pang bata sa labas na siyang kapatid ni Xiao Yu. Nakasuot ito ng parehong sapatos na suot niya, kaya ipinagpalagay ng mga tulisan na ito ang parehong bata na nakakita sa kanila. Pagkatapos ay hinawakan ni Jiyu lang ang bata at pinasakay sa kabayo. Ang takot na batang lalaki ay agad na sumipol para sa kanyang kapatid na babae, ngunit sa oras na dumating ito, huli na ang lahat. Itinapon siya ng mga lalaki at tinapakan siya ng mga paa ng kabayo hanggang sa siya ay namatay. Kinaumagahan, si Xiao Yu na nagdadalamhati ay pumunta kay Cheng at hiniling sa kanya na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nakita ni Xiao Yu ang kakayahan niya sa pakikipaglaban at naniniwalang siya lang ang makakatulong sa kanya. Gayunpaman, nilinaw ni Cheng na hindi siya basta-bastang bounty hunter at pinapatay lang niya ang mga wanted na pugante. Sa gabi, umuwi si Cheng pagkatapos ng buong araw na pagtugis sa mga wanted na pugante. Nagulat siya nang malaman na hinihintay siya ni Xiao Yu at ipinakita sa kanya ang iginuhit na wanted poster. Ibinigay ni Xiao Yu ang papel at hiniling sa kanya na patayin si Jiyu lang. Ngunit muli siyang tumanggi at pinaalis siya sa bahay.
Kinaumagahan, kinailangang maglakbay ni Cheng ng 200 milya ang layo patungo sa ibang bayan para magtrabaho. Ang kanyang misyon ay patayin ang isang mangingisda na pumapatay at nagnanakaw sa mga tao. Gayunpaman, sa daan, ang kanyang kabayo ay nawalan ng kontrol at ang karwahe ay gumulong pababa sa bangin. Kumapit si Cheng sa bato gamit ang isang kamay at nagsimulang umakyat. Sa gitna nito, may hindi inaasahang humawak sa kanyang paa at ito pala ay si Xiaoyu. Napag-alaman na nagtago ito sa karwahe at kanina pa siya sinusundan. Kahit nagagalit, hinawakan ni Cheng ang bata at sabay silang umakyat. Wala na siyang pagpipilian kundi isama ito sa kanyang destinasyon. Makalipas ang ilang araw na paglalakad, dumating ang dalawa sa nasabing lokasyon at nakipagkita sa mangingisda habang nagpapanggap ng mga panauhin. Sa kabila ng katotohanan na alam niya ang tunay na pagkatao ni Cheng, ang mangingisda ay kumilos na walang alam at binigyan siya ng isang baso ng alak. Samantala, naglalaro si Xiaoyu sa gilid ng lawa nang mapansin niya ang putol na kamay. Sa sobrang takot ay napasigaw siya at mabilis na binalaan si Cheng tungkol dito. Dahil dito, naganap ang labanan sa pagitan ng ating bayani at ng mangingisda. Ang huli ay nagpadala ng maraming tauhan upang harapin siya, ngunit walang kahirap-hirap na nilabanan silang lahat ni Cheng. Matapos patayin ang lahat, hinabol niya ang mangingisda at nasaktan siya ng husto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang tapusin ang mangingisda, ngunit tinawag siya ng lalaki bilang kapitan at ibinunyag na siya ay dating tauhan niya sa labanan. Inamin niya na malaki ang isinakripisyo niya para sa bayan ngunit wala siyang natanggap na kapalit, kaya naman nagsimula siyang magnakaw at pumatay ng mga tao. Pagkatapos ay nagmakaawa ang mangingisda, ngunit kinuha ni Cheng ang espada at pinutol ang kanyang leeg. Sa gabi, naghanda ang dalawa upang umuwi pagkatapos makumpleto ang misyon. Muling nakiusap si Xiaoyu kay Cheng na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit tumanggi ito. Naiinis sa kanyang pamimilit, iniwan niya ito sa bayan at umuwi mag-isa. Lumipat ang eksena sa isang buwan na nakalipas, nang mapansin ni Cheng ang presensya ng isang tao sa kanyang tahanan. Kinaladkad niya si Xiaoyu mula sa ilalim ng kama at nalaman na siya ay malubhang nasugatan at may sakit. Pagkatapos ay ginamot niya ang mga sugat nito at sinimulang pakainin siya. Pagkaraan ng ilang araw, biglang nagising ang batang babae at uminom ng tubig. Nagtanong si Cheng kung paano siya nakabalik, kaya ipinaliwanag ni Xiaoyu na nakabisado niya ang mapa. Gayunpaman, dahil wala siyang nasakyan, naglakad siya ng ilang araw upang makarating dito. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Xiaoyu na turuan siya ng martial arts para maipaghiganti niya ang kanyang kapatid. Saglit na natigilan si Cheng bago sinabi na maaari siyang manirahan sa kanyang kwadra. Bagaman wala siyang binanggit tungkol sa martial arts o paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, si Xiaoyu ang nagsilbing mga mata ng ating bulag na bida. Tinulungan niya itong tukuyin at akitin ang mga pugante sa kanyang lugar. Dahil dito, mas naging matagumpay ang kanyang trabaho at kumita ng malaking pera. Sa paglipas ng panahon, naging malapit sila at kalaunan ay pinatulog siya ni Cheng sa bahay sa halip na sa kwadra. Isang araw, habang ginagamot ni Xiaoyu ang kanyang mga sugat, napansin niya ang maraming peklat sa katawan nito at nagtanong tungkol sa mga ito. Sumagot si Cheng na siya ay nasa isang labanan upang ipagtanggol ang kanyang bayan, ang Xiangan. Ibinunyag din niya na nagsusumikap siyang makaipon ng sapat na pera para makauwi at mamuhay ng payapa. Makalipas ang mga araw, dumating si Xiaoyu sa isang bahay aliwan habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa ilang pugante. Sa sandaling ito, napansin niya si Jiyu lang sa isa sa mga silid na ikinagulat niya. Napansin din siya ng masamang tao at tinawag siya upang manatili sa tabi niya. Lumalabas na tumaya siya sa labanan, kaya tinanong niya kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, naalala ni Xiaoyu ang pagkamatay ng kanyang kapatid at nais niyang laslasin kaagad ang leeg ng kontrabida. Ngunit natatakot siya kaya pinili niyang manahimik sa ngayon. Pag-uwi niya, sabik na ibinahagi ni Cheng na nakahanap siya ng pamilya para kay Xiaoyu na may hanap buhay na pagawaan ng alak. Ipinaliwanag niya na ang mga taong may pagawaan ng alak ay maaaring mamuhay ng magandang buhay at tiyak na mamahalin siya ng pamilya. Lumalabas na may naghihintay na babae para sunduin siya. Pinaupo ni Cheng ang batang babae sa karwahe at pinilit siyang umalis. Gayunpaman, mabilis siyang bumaba at ipinahayag na nakita niya ang lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Nang marinig ang matinding galit sa kanyang mga salita, nagpa siya si Cheng na turuan siya ng martial arts. Simula kinaumagahan, sinimulan nila ang kanilang pagsasanay. Sa una,
Tinuruan niya ito ng teknik upang markahan ang leeg ng tao gamit ang paintbrush nang hindi namamalayan ng tao. Sinabi ni Cheng na kapag naging mahusay siya dito, magagawa niyang patayin si Jiyu lang. Iniabot niya kay Xiaoyu ang paintbrush at inutusan siyang magsanay ng marami. Pagkatapos ay naglibot si Xiaoyu sa pagmamarka ng kung sino-sinong tao at mabilis na na-master ang teknik. Sa sandaling ito, tinuruan din siya ni Cheng ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na pina-practice niya araw at gabi. Isang araw, habang nag-iisa si Xiaoyu sa bahay, biglang dumating si Yao kasama ang isang matandang lalaki. Nahanap pala niya ang wanted poster ng kanyang amo na inilagay nito sa iba't ibang lugar. Inakusahan siya sa pagguhit nito at tinanong kung ginawa niya ito dahil inutusan siya ng bulag. Gayunpaman, matapang na itinulak siya ng batang babae, iginiit na walang kinalaman si Cheng dito. Sinubukan ng galit na si Yao na atakihin siya, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Nagkaroon ng matinding away ang dalawang lalaki hanggang sa tuluyang mapatay ng ating bayani si Yao. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang matandang lalaki na isa rin sa mga tulisan. Binugbog siya ni Cheng at papatayin na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Xiaoyu. Iginiit niya na ang lalaki ay inosente at hindi niya kailangang mamatay. Sumagot si Cheng na ang paghihiganti ay nagdudulot ng kamatayan at maraming inosenteng tao ang maaaring magdusa. Sinabi niya kay Xiaoyu na kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang maging malupit. Gayunpaman, maluhaluhang inamin ni Xiaoyu na nagbago ang isip niya at ayaw na niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, sa wakas ay pinakawalan ni Cheng ang matanda. Sa sumunod na eksena, nagpa siya ang dalawa na umalis sa magulong lungsod at mamuhay ng payapa sa Xiangan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakbay, nagtayo sila ng kampo at balak nilang magpahinga doon sa gabi. Sinabi ni Xiaoyu na gusto niyang ibigay sa kanya ang isang mata niya para makakita siya. Labis na naantig si Cheng sa kanyang alok, ngunit sinabi niyang hindi na kailangan. Kinaumagahan, nagulat siya nang malaman niyang wala na si Xiaoyu sa kampo. Nang magtanong siya sa isa pang manlalakbay, nalaman niyang bumalik ito sa bayan noong gabi. Dahil dito ay labis siyang nag-alala kaya agad siyang bumalik sakay ng kanyang kabayo at tumungo sa lungsod. Samantala, makikita si Jiyu lang na malungkot sa pagkamatay ng minamahal na kaibigan, si Yao. Nagsimula siyang maghanda ng daan-daang sundalo para hanapin sina Cheng at Xiaoyu. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakapasok na sa kanyang bahay ang maliit na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jiyu lang sa kanyang silid at napansin ang mga paa ni Xiaoyu sa ilalim ng kanyang mesa. Nang lumapit siya upang suriin, agad siyang sumugod upang salakayin siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtatangka ay napigilan ng bantay na mabilis na pinigilan siya. Lumaban si Xiaoyu gamit ang lahat ng mga teknik na itinuro sa kanya ni Cheng ngunit nabigo. Pagkatapos ay pinilit siya ni Jiyu lang na kumain ng isang dakot ng powder na gamot na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tapusin ang bata, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Umiiyak si Xiaoyu nang makita siya at nagmamadaling niyakap siya na parang batang matagal na nawalay sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinamantala ni Jiyu lang ang pagkagambala at tumakas. Ilang sandali pa, bumaba ang dalawa kung saan nakatagpo nila ang grupo ng mga mersenaryo. Ginamit ni Cheng ang pambihirang kakayahan niya sa espada para talunin ang sunod-sunod na pag-atake. Kahit na ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas, patuloy pa rin ang pagdami ng mga kaaway hanggang sa pareho silang na-corner na walang madaanan. Si Xiaoyu ay nagsimulang magpanik at nahimatay dahil sa hirap ng sitwasyon. Pagkatapos ay binuhat siya ni Cheng sa kanyang likod at buong lakas na lumaban. Sa huli, siya ay malubhang nasugatan ngunit kahit papaano ay nagtagumpay na talunin ang buong hukbo. Pagkatapos ay hinarap niya si Jiyu lang at ang dalawang lalaki ay naglaban. Mabilis na naging malinaw na ang kontrabida ay isa ring bihasang manlalaban. Matapos ang mahaba at matinding labanan, nagawa niyang brutal na saksakin si Cheng ng ilang beses. Naging sanhi ito ng pagbagsak ng ating bida sa lupa na nakahiga sa sariling dugo. Kumilos si Jiyu lang upang tapusin siya, ngunit biglang nagising si Xiaoyu at hinawakan ng kanyang paa, pinipigilan siyang makagalaw. Sinamantala ang pagkakataong, pinilit ni Cheng na bumangon at sinaksak si Jiyu lang sa lalamunan, sa wakas ay pinatay siya. Kasunod nito, binuhat ni Cheng si Xiaoyu na muling nawalan ng malay. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit at hinaplos ang buhok nito. Sinabi sa kanya ni Cheng na naipaghiganti na niya ang kanyang kapatid, kaya gusto na niyang pumunta siya sa kanyang bayan sa kanyang lugar. Ilang sandali pa,
Sumuko si Cheng sa kanyang pinsala at namatay. Kinaumagahan, nagising si Xiaoyu sa bahay at nalaman na ginagamot siya ng kaibigan ni Cheng. Nagtapos ang pelikula kay Xiaoyu, na patungo sa Chang'an City, kung saan umaasa siyang magsimula ng bagong buhay, malayo sa karahasan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.